Hi guys, naka-receive na ba kayo ng mga ganito? Yan yung mga nagbi-video, ay nagpo-post na comment lang kayo dito, kahit hindi ko kayo kakilala, kahit hindi ko kayo friends, comment lang kayo ng hello, pag napili kayo, may regalo kayo, may 10,000 kayo, libreng grocery. Wag na wag kayong maniniwala sa mga ganyan. Bakit? Kasi scam yan. So, dahil out of curiosity, na-curious ako kung anong meron. Bakit sila magbibigay ng 10,000? So, nag-try ako. Dumaan yan sa FYP ko. Ilang beses, ilang video niya yung dumaan sa akin. So, sabi ko, hello, ganyan. Kasi kahit ano lang naman i-comment, o mag-hello lang daw. O di sige. Ganon nga. Tapos, ayan siya. Pero hindi ko naman papakita kung sino siya. Ayan. Sabi niya, may na-receive akong message. Sabi, hi, sabi ko, hello, sabi ko gano'n. Yes po. May regalo ako sa'yo, sabi niya gano'n. So, yung regalo na yun, so inisip ko, ano yung regalo? Ano po yun? Sa ganyan. Tapos napili ka, ganyan. Gusto mo bang ma-receive yung regalo mo? So, syempre ako, oo. Doon sinaalala ko na, ito yung tinignan ko yung profile niya. Ito yung nagpo-post na mag-comment ka lang ng hello, meron kang 10,000 or meron kang pang grocery. O di sige, sabi ko, go. Di yes, dito ako kasi akala ko totoo eh. Ngayon, nagre-reply ako sa kanya, tapos sabi niya, sinend niya nga yan. Yan. Nakikita niya may amount. So, yung merong katumbas na amount yung 5,000, yung 10,000. So, kung 10,000 ka, 250. So, doon ako sa 250 na 10,000. Try ko lang naman, na-curious lang talaga ako. So, sabi ko, sige po, sabi kong ganyan. Kaso wala pa akong pera, ganyan. Sinabihan ko kasi baka mamaya, syempre, nag-iisip din naman ako na baka nga scam. Sabi ko, sige, check ko na lang po. Tapos sabi niya, sige, try mo. Sabi niya ganon. Wala namang mawawala sa'yo, magkakaroon ka pa nga. Tapos, ang sabi niya, di sabi ko, wala talaga, wala po akong pera, wala akong extra, ganyan. Tapos ang sabi niya, punta daw ako, natusan pa ako. Punta daw ako sa store, sa GCash store. Tapos, sa tingin niyo? Tapos, sabihin ko daw doon sa store ng GCash na parang mangungutang ako, magpapasend lang ako ng ganong amount, 250, tapos babalik din naman agad. So, isip-isip, pwede ba yun? Sabi ko, ano po yung parang uutang ako sa ganon? Hindi naman daw utang kasi ibabalik ko naman agad. Sabi ko, hindi po yun kaya po pwede, ganyan. Konting pilitan. Sa kunwari, napilit na ako, nagpapilit ako. So, 250, nag-send ako, nag-Gcash ako sa kanya ng 250, binigay niya. Sa WhatsApp na kami nag-usap, hindi na sa TikTok. Sa WhatsApp na kami. So, doon sa na yun. Tapos, nag-Gcash ako sa kanya ng 250. Wala namang problema, mabilis, na-transfer ko kagad doon sa binigay niyang number, ganyan. So, na-transfer ko. Sabi niya, wait lang. Tapos maya-maya, nag-send siya sa akin. So, although inaasahan ko na ganun yung gagawin. Kasi, syempre, too good to be true, diba? So, yun na nga. Nung nag-send ako sa kanya ng 250 na GCash, by GCash, dun sa, nag-send siya sa akin ng screenshot. Hindi ko dito, paano ba yung sa green screen? Hindi ko mai-post. Nag-send siya sa akin ng screenshot na may problem sa pagsisend. Kaya hindi niya ma-send sa akin yung gift niya na 10,000. Dahil sabi niya, masisend lang daw yon kung magsisend pa ako ulit ng another 500. Sabi ko, wala na. So, alam ko na, kanya na, scam talaga. Wala, scam ka. Sabi ko ganun sa kanya. Huwag daw ako maging negative, ganyan. Pinasahan pa ako ng Bible verse.
Pinasahan pa ako ng yung kamay niya nakaano sa Bible, tapos parang nanunumpa. Sabi ko, wag mo idamay yung Bible, wag mo idamay yung Biblia sa kalokohan ninyo. Scammer kayo. Sabi niya, hindi, sabi niya, magano ka, mag-send ka, magkano na lang ba yung meron sa'yo? Sabi ko, wala, 100 na lang yung laman ng Gcash ko. Pinapaano ko pa din. Tapos sabi niya, sige, try mo i-send sa akin yan. Sige, out of curiosity again. Sige. Second time pa lang naman. Nagsinend ko yung 100. Tapos, nagsend ulit siya nung screenshot. Sasabi, ayaw talaga eh. Kailangan maipuno mo yung 400. So, syempre, hindi na ako umano. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, wag na scam ka, ganyan. Manloloko kayo. Sabi ko, paano na lang kung yung mga lolokohin nyo, last money na nila yan. Tapos, pambili na lang ng ulam, ng bigas. Susugal sa inyo kasi mas gusto nilang makuha yung regalo na sinasabi ninyo. Sabi ko, ganyan. Sabi niya, hindi daw, wag daw ako maging negative. Paulit-ulit yung parang scripted, wag kang maging negative, ganyan, na safe yung pera mo sa amin. Pag na-send mo yung kulang, i-send din sa'yo yung gift. Di sabi ko, ay hindi na po, wag na po, hindi na po talaga. So, hindi na talaga, tumanggi na talaga ako na kahit na anong chat at pilit niya, ganun yung ginagawa niya. Di sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi ko, di ko nare-replyan kasi scam talaga siya. So, scam talaga yon. Huwag kayo maniniwala sa mga, hindi sila legit talaga. Peperahan lang talaga kayo. 'Di ba? From my experience lang. Tapos, araw-araw yung tuwing umaga, hi, good morning, kamusta, ganyan, meron ka na bang, pampuno dun sa kailangan mong 400? 400 na lang kasi. Sabi ko, wala, ayoko po, wala na po. Tapos, siguro magmula nung nangyari yon hanggang kahapon, 3 days to 4 days, niyang ginagawa sa akin yung good morning, ganyan, may puno, wala talaga. So, scam yun. Kaya, friends, everyone, huwag kayong maniniwala sa mga ganun. Ako naman ay na-curious lang. So, scammer talaga siya. Susunod na ikukwento ko yung mga loaning, yung mga loans, yung mga nagpapaloan dyan, kung ano kayo ikukwento ko kung gusto nyo, mag-comment kayo kung madami talaga dito sa TikTok. Mga experience ko regarding dyan sa mga loaning app, loaning, yung mga mag-loan na lang sa kanila. Meron din na foreigner, kunwari, pero nakapag-Tagalog. 'Di ba? Kaya kung hindi ka talaga mag-iisip, hindi mo gagamitin talaga yung isip mo at aaralin yung ginagawa nila sa'yo, manluloko ka nila. Kasi magaling sila even sa text lang, magaling sila mangumbinse kung talagang yung lalo na yung desperado ka magkaroon ng pera. Ganun talaga. Kaya guys, tignan nyo to. Wag yan. Wag na wag. Tignan nyo na lang yan. Diba? Kung magbibigay ka ng regalo, bakit may kapalit? Kung talagang bukal sa loob mo, bakit may kapalit? Sinabi ko din sa kanila. Pero, sabi nga, balik nyo na lang yung pera ko. Ganun. Safe naman daw yung pera ko sa kanila. Diba? Kaya, huwag kayong maniniwala, ha? Comment kayo kung gusto niyo pa ng another scammer na kwento. Comment for part 2.